Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang muling lumitaw ang dalawang mag-asawa, nakabalik na sila sa mundo ng Tianshu. Ang dalawang mag-asawa ay wala ng napakaraming araw, ngunit ang oras sa mundo ng Tianshu ay ilang buwan na. Sa ganoong yugto ng panahon, si Daoskar at ang iba pa ay nagsasanay pa rin ng husto araw-araw, hindi nangangahas na magpahinga kahit kaunti. Ang departamento ng artisan ay nagpapanday din araw at gabi, at nagsimulang ilabas ang sunod-sunod na batch ng Golden Armor. At habang lumalalim ang kanilang karanasan, ang mga gintong baluti na ito na huwad ay naging mas katangi-tangi. Maraming mga natapos na produkto ang umabot pa sa hanay na inaasahan ni Han Sanchen, na nagpasaya kay Han Sanchen. Matapos silang saglit na makilala ni Han Sanchen, hindi siya idol, at nagsimula ng kanyang sariling paghahanda ng walang tigil kasama si Ivory. Halos sinuri ni Han Sanchen ang lahat ng kaalaman sa Xianling Island. Ang layunin ay talagang napakasimple, iyon ay upang malaman ang pinakaangkop na paraan para sa pagpino kay Huang Rong. Ang batch na ito ng mga medicinal materials ay masasabing marching blood ng buong hukbo. Kung hindi maayos ang pangangasiwa ng mga ito, halos babagsak ang suporta sa logistic, nakatumbas ng mahinang sirkulasyon ng dugo. Pagkatapos ng 2 araw at 2 gabi ng pananaliksik at 3 araw at 3 gabi ng pag-eeksperimento, isang bahagyang ngiti ang sa wakas ay lumitaw sa mukha ni Han Sanchen. Pagkalipas ng ilang araw, kaninang umaga, maagang bumangon si Han Sanchen, at kasabay nito, hiniling niya kay Scar na utusan ang buong Polar Bear Legion na magtipon. Mahigit 30,000 kabayo at kabayo ang nagtipon ng maayos sa damuhan na malayo sa kahoy na bahay. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang kanilang mga baluti ay nagniningning na may gininto ang liwanag, na mukhang kasiya siya sa mata, na parang mga gintong alon. Tingnan mo ang pinuno. Nang makitang paparating si Han Sanchen, sabay-sabay na sumigaw ang lahat, yumanig ang tunog sa kalangitan, at napakaganda nila. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen at bahagyang itinaas ang kanyang kamay, "Hello, mga kapatid. Ilang araw na kitang hindi nakikita, iba na ang magkapatid ngayon." Masayang tumawa ang lahat, sa katunayan, saglit, hindi lang lahat ay nagkaroon ng bagong kagamitan, kundi pati na rin, espesyal na dinala ni Hyjin at Daoskar ang lahat para magsanay. Pagkatapos ng 3 araw na malayo sa Shibay, dapat itong paghanga. Kung ikukumpara sa kanila noon, para silang langit at lupa, hindi na sila pareho. Ang bawat isa ay likas na may kamalayan sa kanilang sariling mga pagbabago, kaya ang kagalakan ay likas na mababaw. Kailangan kong magpasalamat sa iyo, pinuno, kung hindi mo kami pinapasok, wala kami sa kinalalagyan namin ngayon. Oo, kalahating buhay na tayong sibilyan, at akala nating lahat ay iyon lang ang mayroon tayo sa buhay na ito. Sinong mag-aakala na balang araw ay makakalipad tayo sa isang sangay at maging isang phoenix? Tama, haha, I never dared to dream of such day. Nang makitang napakasaya ng lahat, napakagaan din ng loob ni Han Sanchen. At least, tama ang paraan ng pagbibigay niya sa kanila. Kaya mo ito, at masaya din ako para sa iyo. Gayunpaman, ang pagpapalaki ng mga sundalo sa loob ng 1,000 araw ay panandalian lamang, at palagi akong naniniwala na ang patuloy na pagsasanay lamang sa aktwal na pakikipaglaban ang pinakamabisang paraan para umunlad. Kaya't ang sinasabi ko sa iyo ay sa loob ng ilang araw, maaari kang humarap sa isang matinding labanan. Gayunpaman, maaari mo ring piliin na huwag makipag-away, total sumama ka lang. Siyempre, sa aking personal na pananaw, sana ay subukan ninyo ito. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban ay dapat ituring bilang ang hukbo ng trumpo ng lahi ng demonyo.
Kung maaari mong mapanatili ang record sa kanila, kung gayon ito ay malinaw na, ikaw din ang magiging hukbo ng trumpo. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Han Sanchen kina Scar at Hyjin. Scar, Hyjin. Panipi, tandaan, lumahok man sila sa digmaan o hindi, lahat sila ay ating mga kapatid. Huwag mo silang tretuhin ng iba dahil dito, alam mo ba? Oo, bukod dito, hatiin sa 4 na grupo ang lahat ng handang lumahok sa labanan. Ang unang koponan, na pinamumunuan ni Scar, ay nangangailangan ng kalahati ng koponan. Ang pangalawang grupo, na pinamumunuan ni Hyjin, ay sumasakop sa 1/4 ng kabuuang bilang. Ang ikatlong grupo at ang ika-4 na grupo ay malinaw na pinamumunuan ng Wei Yuan at ang 1/4 ng Pei. Ang mga general ay kumukuha ng utos. Nang marinig ang tunog, ang 4 ay nagmamadaling lumuhad, ang nasasakupan na ito ay kumukuha ng utos. Ang disipulo ay nag-uutos. Okay, pagkatapos ng kalahating oras, ako ay babalik muli, at pagkatapos ay tatalakayin ko ang mga mahahalagang bagay sa lahat na handang lumahok sa digmaan. Pagkaraan ng mga salita, si Han Sanchen ay tumalikod. At aalis na sana. Disdain. Pinuno, ano ang tingin mo sa amin, mga taong sakam sa buhay at takot sa kamatayan? Tama, bakit ayaw mong sumali o hindi? Nakakainsulto ka lang ng tao. Mula sa araw na sumali kami sa Polar Bear Corps, kami ay mga sundalo, at ang tungkulin ng mga sundalo ay sumunod sa mga utos, wala nang iba. Patay na tayong lahat, walang kakaiba. Kung mamatay tayo, mamamatay tayo. Takot tayo sa itlog. Tama, mahirap na tayong ipagmalaki ngayon, sino ba naman ang gugustuhing mabuhay muli sa pagiging daga at gawin ito sa kanila? Tama, kung talunin mo ang trump card, tayo ang trump card. Nang marinig ang mga sigaw sa likod niya, hindi napigilan ni Han Sanchen ang mapangiti. Sobrang satisfied ako sa performance nila. Ang mga sundalo at koponan ay nangangailangan ng moral. Kung ang moral ay tiyanghong, sila ay mananalo sa bawat laban. Sa kabaligtaran, kung mababa ang moral, kahit na sila ay may mataas na kamay, sila ay matatalo sa laro. Okay, you are really worthy of being my good brothers Han Sanchen, I read you right. Gayunpaman, kapag nagpadala tayo ng mga tropa para lumaban, isang bagay ang dapat nating tandaan. Walang silbi ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ng mag-isa, at kailangan nating umasa sa mga kamao. Lahat ng tao may utos, lahat tumayo sa atensyon. Brush, tumayo ng tuwid ang Polar Bear Legion. Mula ngayon, magsisimula ako ng 3 araw na espesyal na pagsasanay, ngunit sa pagkakataong ito, kailangan nating maglaro ng medyo naiiba kaysa dati. Na-curious ang lahat, nagtataka kung bakit iba ang gustong maglaro ni Han Sanchen. Hindi nagsalita si Han Sanchen, ngunit bahagyang hinampas ang kanyang kamay. Biglang yumanig ang lupa, at nagsimulang yumanig ang mga kakahuyan sa di kalayuan. Lumingon ang lahat, ngayon lang nila nakita ang isang hukbo ng hindi mabilang na kakaibang mga hayop na naglalakad palabas ng kagubatan. Sila ang iyong mga bagong partner. Sa 3 araw, dapat kang matutong lumaban sa tabi ng isa't isa at bumuo ng sapat na taktikal na kooperasyon. At ang asawa ng iyong pinuno ang mamamahala sa pagsasanay sa iyo sa lahat ng oras na ito. Kailangang harapin sina Han Sanchen at Wang Rong, kaya ang gawain ng pagsasanay sa mga sundalo ay magagawa lamang ni Ivory. Bagamat hindi masyadong magaling si Su Yingxia sa pagsasanay ng mga sundalo para makipagtulungan sa mga kakaibang hayop, kung tutuusin, ang alyansa ni Han Sanchen ay mayroon ng hukbo ng mga kakaibang hayop, kaya talagang hindi masyadong mahirap sundin ang halimbawa. Ang bentahe ng kabalyerya ay ang pagtagas ng Mercury kapag sila ay umatake, at ang gusto ni Han Sanchen ay ang hindi inaasahang. Ngunit hindi mapigil ang opens iba. Sa ganitong paraan, ang sorpresa ay magiging napakakul. At si Han Sanchen ay abala dito, at ang Panginoon ng lungsod ng Luo sa labas ng mundo ay hindi rin idle. Pagkatapos ng utos ni Han Sanchen, buong araw siyang abala sa pag-aayos. Kaya lang habang pinag-uusapan niya ang mga bagay na ito, mas lalong hindi maintindihan ni Luo Jin kung bakit gustong tulungan ni Han Sanchen ang kanyang sarili, ngunit bakit ito lang ang gusto niya. Ano ang sitwasyon? Ito na. Gayunpaman, ang depresyon ay depresyon, si Luo Jin ay masunurin na sumunod. Tumagal ng 1 buong araw, at ginawa niya talaga ang hiniling ni Han Sanchen.
Gustong-gusto niyang pumunta sa kabilang garden para malaman ang tungkol kay Han Sanchen, ngunit narinig niya mula sa kanyang mga subordinate na si Han Sanchen ay hindi nakakilos. Imposible ring pumasok ng pribado, kaya paminsan-minsan ay nakakalakad lang ako sa gate ng kabilang garden. Sabihin mo sa akin, anong uri ng gamot ang ibinebenta nitong Han Sanchen sa Lang? Hindi napigilan ni Luo Jin na tanungin si Ji Guchu kung sino ang kasama niya. Ang hiniling ni Han Sanchen, malaki rin ang naitulong ni Guchu. Umiling si Guchu, sa totoo lang, hindi ko rin masyadong naiintindihan. Kakaiba talaga. Masasabi ko pa nga ito. Kung hindi tayo hiniling ni Han Sanchen na gawin ito, kailangan nating palitan ito ng iba. Isipin na baliw siya. Oo, tumanggaw din si Luo Jin, imposibleng utusan siya ni Han Sanchen na gawin ito, ngunit muli, kahit hilingin ni Han Sanchen na gawin ito, hindi pa rin ako mapakali. Sabi ko, kahit na ito ay talagang isang magandang pagpipilian para sa amin upang tumulong sa likod ng mga eksena, bakit ang pakiramdam ni Han Sanchen ay hindi nagsasalita, at tahimik na tumingin sa kabilang hardin. Lumipas ang oras, at may isang araw pa bago ang napagkasundo ang oras. Sa araw na ito, lumabas si Han Sanchen sa kabilang hardin. Gayunpaman, ngayon, tanging si Han Sanchen lang ang lumabas na mag-isa. Ang dahilan na ibinigay ni Han Sanchen ay ang kanyang asawa ay nasa mahinang kalusugan at kailangan na magpahinga. Si Luo Jin at Guchu ay hindi masyadong nag-alala. Espesyal na nagpadala si Luo Jin ng isang tao upang maghanda ng isang piging sa likod bahay sa araw na iyon. Sa panahon ng piging, ipinakilala niya ang pangunahing sitwasyon ng mga puwersa sa likod ni Ye Tiancheng noong araw na iyon. Ang mga puwersa sa likod nila ay walang pangalan, o anumang codename. Ang espesyal na sugo ng araw na iyon ay ang tanging tagapamagitan na responsable sa pagkonekta sa Yetian City. Gayunpaman, ang kapangyarihan sa likod niya ay hindi dapat maliitin. Ang bulong-bulungan ay napakalaki ng puwersang ito, halos kumalat sa paligid kung saan ang Burning Bone City ang sentro, kabilang ang 11 lungsod at 33 nayon, at ang bilang ng mga ito ay kasing taas ng 1,000,000. Yet Ian City is always following the rules, kaya hindi namin sila ginulo. Maliban sa special envoy na nakikipag-ugnayan sa amin, halos hindi na namin nakikita ang mga tao sa itaas. Gayunpaman, ang ilan sa amin na mga Panginoon ng lungsod ay madalas na nakikipag-usap sa isa't isa, na nagsasabi na bagaman hindi kami nagpadala ng isang sundalo upang mag-set up ng mga depensa, mayroon talagang isang malaking bilang ng mga ambush sa labas ng bawat lungsod. Kunin ang ating Yetian City bilang isang halimbawa. Sa primeval forest sa labas, mayroong hindi mabilang na mga sikretong sipol na nakatago. Kung may anumang kaguluhan, libu-libong sundalo ang darating sa lungsod. Kaugnay nito, naniniwala si Han Sanchen na tiyak na may mga kakaibang bagay na nakatago sa kagubatan na iyon, kaya kahit na ang mga salitang ito ay medyo katawa-tawa, ang mga ito ay hindi nangangahulugang. Walang batayan. Lord Luo, gusto ko ng mapa ng Yetian City. Maaari ba itong isama ang primeval forest na ito? Sabi ni Han Sanchen. Tumawa si Luo Jin, syempre hindi problema, maraming mapa. Pagkatapos ng mga salita, hiniling ni Luo Jin sa kanyang mga tagapaglingkod na magdala ng mapa. Mukhang matagal na itong pinaghandaan. Malaki at detalyado ang mapa ni Luo Jin, tulad ng 3D na mapa ng Buddha. Mula sa mapa, ang Yetian City ay halos napapaligiran ng mga primeval na kagubatan, na nangangahulugan din na kapag umatake ang kalaban, direkta tayong mapapaligiran ng mga tao. Kumunat ang noo ni Han Sanchen. Ito ang tunay na bersyon ng paggawa ng dumplings, at ang lokasyon ay talagang masama. Ngunit kung iisipin mong mabuti, ang naturang lungsod na may mahinang lokasyong geographical ay maaari ngang maging kumpiyansa at matapang na hayaan itong magnegosyo. Walang mag-aalala tungkol sa anumang kaguluhan dito, dahil kahit na magkaroon ng mga kaguluhan, tiyak na maayos ang mga ito sa lalong madaling panahon. Walang ganap na panganib sa lungsod na ipagtanggol, maging ang mga pader ng lungsod ay halos maputik, na walang iba kundi isang kanlungan mula sa hangin. Sa sandaling sumiklab ang anumang digmaan, ang maputik na mga pader ng lungsod na ito ay babagsak sa isang iglap at magiging walang silbi. Ang lugar na ito ay isang bangungot lamang para sa sino mang tagapagtanggol. Oo, mula sa isang strategic point of view, ang Yetian City ay isang bangungot para sa sino mang tagapagtanggol.
Siya ay ganap na napapalibutan, halos patay. Mr. Han, last day na bukas, may paraan ka ba para harapin ito? Nakaramdam din ng kaunting pag-aalala si Go Chu para kay Han Sanchen. Tumingin si Han Sanchen sa mapa, hindi sumagot, ngunit nahulog sa malalim na pag-iisip. Tama, kapag ang hukbo ng kalaban ay napakalaki, ano ang dapat kong gawin? Napakalaki ng primeval forest, kahit na mag-organisa si Han Sanchen ng mga tropa para makapasok, hindi ito makukumpleto. Masyadong mahaba ang linya, at hindi ito makakalusot sa ilang sandali. Ganap na kamatayan. Gayunpaman, bahagyang ngumiti si Han Sanchen, mayroon akong ilang mga paunang ideya. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Han Sanchen ang drawing, at pagkatapos ay kumuha ng gintong brick mula sa kanyang bag at inilagay ito sa mesa. Gusto rin ni Han na humingi ng huling pabor kay Lord Luo. Sir, pakisabi sa akin, kung kaya ni Luo, hinding-hindi tatanggi si Luo. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, sa totoo lang, hindi ito isang mahirap na gawain. Gusto ko lang hilingin kay Lord Luo na tulungan akong kumuha ng grupo ng mga manggagawa. Ang bilang ay halos 100, okay lang ba? Kailangan ng manggagawa. Kumunat ang noo ni Luo Jin. Para saan ito? Kung may digmaan, magkakaroon ng digmaan, bakit may mga manggagawa pa rin? Aling kanta ang kinanta ni Han Sanchen? Eksakto, ang mga maaaring magtrabaho, pinakamahusay na magtrabaho sa bukid sa buong taon. Sinabi ni Han Sanchen, kung walang problema, hayaan silang maghintay sa akin sa tarangkahan ng lungsod sa loob ng kalahating oras. Ang gintong brick na ito ay ang kanilang gantimpala para sa kanilang trabaho. Sobra na yan, sabi ni Luo Jin. Ngumiti si Han Sanchen, okay lang, basta makapagtrabaho ka, magtitipon-tipon tayo sa loob ng kalahating oras at magdamag ngayong gabi. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Han Sanchen at naunang umalis, patungo sa labas ng lungsod. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!